OFW na matayan ng anak. Ito hi Pinay sa Saudi Arabia, matindi hong paghihinagpis sa pagkapatay ng kanyang anak. Kanyang agency ayaw siyang pauwiin sa Pinas. Sino tong putok sa buhong foreign recruitment agency na to? Siguro ito panoorin. Lumapit po ako rito kay Sir Bintol po para mapapauwi yung hipag ko na sa Riyadh dahil namatay yung anak niya. Ayaw siya pauwiin ng amo niya. Sa studio ho natin si Edgar, Mang Edgar. Opo, sir. Okay. Bayaw nyo yung OFW na si... bayaw kayo? Hipag ko po. Hipag, okay. So, Kapatid ng bayaw asawa. kayo ng OFW na si Liza May Rivera. Ano raw ang problema nitong na bakit ayaw siyang pauwiin? Nasabi na ba sa agency mo rito, yung agency? Nasabi niya ba sa agency niya rito? Hindi pa po, sir. Nalaman na ba na... Hindi pa po. Yung agency po doon at saka yung amo niya, yun na nagkakausap sila na... Oh, yung amo niya tsaka foreign recruitment Apo. agency nandoon sa ibahing dagat. Opo, sir. Yung agency rito, Hindi ko po alam kung nagkakausap sila. so ano bang... alright. So ang gusto mo lamang ay makauwi. Opo, sir. Kasi nandito yung anak niya. Patay na, inantay po siya doon. Kailan pumanaw? Nung linggo po. Linggo. So inaantay ito para makarating. So yung narereklamo rito sa MAFAZ Agency. Ito yung Foreign Recruitment Agency, Job Asia Management Service Agency. Nandito yan. Ito yung dito sa Job Asia. So ito yung agency. Alright? So siguro, pag kinakausap natin itong mga agency na to, naiipot sa kanilang mga butas-butas, lawlaw na papanghing karusunsilyo kasi. Ayaw kong pag-aksaya ng panahon to, diretso na tayo sa OWA. Para nung sa ganon, makakausap natin. Simple lang naman to, okay? At gawin natin ang gagawin natin. Kakausapin natin ang OWA. Katuwang natin to, boss, okay? Alright? Alright, relax ka lang. Huwag kang tumingin sa prompter kasi puro letra makikita mo. Tumingin ka sa akin dito. Alright, okay tayo. Hindi ka naman inuubo. Hindi po. Okay, kasi kung inuubo ka, King Sorbal agad. So, eto simpleng reklamo mo. Alright? Hindi na kami nakikipag-usap sa mga Job Asia management pag sa telepono. Alam ko naman kakatuwiran yan. Hindi sasagot. Pag narinig lang boses ko, nangingitig na, naiihi na sila sa kanilang mga saluwal eh. So anyway, sa telepono natin, okay, nandiyan sa telepono natin si Marisa Cruz, Overseas Workers Welfare Officer for ng OWA. Ma'am Marisa, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Ben. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Eto na naman ho kami. Kumakatok ho sa inyo at katuwang ho namin kayo pagdating ho sa mga, eto'y concern ng mga OFW. Ma'am, may isa hong bayaw rito, ano ma'am? Ipinakikausap niya ho, yun hong OFW na ayaw ho payagan ng kanyang Foreign Recruitment Agency. Ganun din ho dito sa kanyang agency sa Maynila, ang Job Asia Management Service Agency. Namatayan ho ng anak, nandito pa ho. May magagawa ho pa tayo para lang yung sinasabing bereavement leave doon sa ina. Yun ho ba'y allowed? Pakipaliwanag lang ho sa amin kung meron ho tayong ganon na pwede hong pumunta muna rito para makita yung kanyang anak na nakaratay pa ho doon sa Punerary, Sa Mindanao sa po. Mindanao, para makauwi. Gusto rin umuwi ng nanay, kaya lang parang hindi ho pinapayagan ng Foreign Recruitment Agency. May gagawa ho bang OWA? Sir Ben. Yes, ma'am. Opo. Ganito po yung Sir Ben, ha? Naipaliwanag nga po sa atin na yun pong ating OFW ay gustong-gusto po talaga umuwi dito sa Pilipinas dahil nga po yung kanyang anak ay namatay. Yes, ma'am. Sinasabi nga po natin, Sir, kaya nga po tayo nagpapakahirap na mga ibang bansa para po sa ating pamilya. And then namatay naman po yung parang pinaglalaanan po ng ating pagpapagod. Kaya lang po, sir, gusto din po natin kasing ipaliwanag na yun po kasi mga pangyayari na gano'n ay personal in nature po. Kung baga po, hindi ko naman natin yung makukompel po si agency doon na talagang pauwiin po si worker po dito. Kung baga po, option po ni OFW na umuwi po siya dito kung gusto po niya, sir. Kung ibig mong sabihin, ma'am, pag umuwi na siya, bakit hindi siya pwedeng bumalik? Yan po, sir, ang pwedeng magiging senaryo. Okay. Ma'am, sandali lang. Okay. Ma'am Marisa, sandali lang. Nandito ho kasi yung bayaw, si Edgar, okay?
Edgar, naintindihan mo ba? Pag tumulong ang OWA rito sa pamamagitan ng Welfare Officer 4 na sa si Miss Marisa Cruz, eh baka pwede siyang umuwi na, pero baka hindi na siya pwedeng bumalik. Yun ho ba ang gusto ninyo mangyari? Hindi, pwede rin po siyang emergency ano lang ho siya. Okay, Ma'am Marisa, pwede raw bang emergency lang daw? Kasi ito hong sinasabi ng bayaw, nandito ho ngayon sa atin. Eh, kung pwedeng emergency. Kasi pinapaliwanag kung sinabi niyo kanina, baka siguro, ma'am, baka kausapin niyo na lang sa Eric, kasama ho natin dito. Diretso na ho kay Edgar. Si Edgar. Ipaliwanag po natin sa kanya, sir. Yung Ayan. kung, ano po, sitwasyon po, sir. Ipaliwanag po natin sa kanya. Okay. Alright. Ano ba? Na talagang option lang yun eh. Pero, dito ho siya ngayon, gusto niyo hong pakinggan kung papayagan ho ba, ano ho bang dapat gawin, pero parang gusto nila, umuwi lang ng emergency, tapos babalik din. Kaya lang parang hindi ho nila maintindihan na pwede kasing, Mang Edgar, pag nangyari yun, baka hindi na pwedeng bumalik. Magalit yung sa Foreign Recruitment Agency. Alam ko medyo malupit ang dating, ano? Hindi, babalik. Opo. Babalik lang po Opo. siya, sir. Paano kasi baka kaya kung medyo parang nahihirapan ng konti kasi kung minsan parang ganun, ano? Eh, mamili Yes, na sir. lang kasi kung umuwi na yan, baka hindi na pwedeng bumalik. Ibang bansa ho yan, nagtrabaho yan, pero namili ho kung pwedeng bumalik para lumibing, paglibing. Subukan na lang siguro natin, ma'am, kausapin siguro through your... Ha? Ang pinaka-best effort po natin dito, Sir Ben, ay ipaparating po yan natin sa ating polo. Yes, sir. And Yes, ma'am. Itiray po ng ating polo na sabihin po doon sa agency yung sitwasyon po Alright. for out of humanitarian consideration. Siguro naman, ma'am, siguro naman yung sa humanitarian consideration, universal ho yan, Yes, di ba? Baka sakaling makuha. Pero best effort na, papaliwanag ko ho Best rito effort na kami. po yun natin, Okay? sir. Sige, mama. So, Opo. kailan ho natin malalaman ho to, ma'am, para medyo kung matsyempohan man, kung papayagan ho ng sa pamamagitan ng intervention ng polo officer ho natin, para naman medyo hindi na sila mag-antay na nakaburol ho yung anak nito. Eh kasi kung hindi, baka aasa ho sila. Pero mas magandang habang maaga ho, magkaalaman ho sa pamilya, dito ho sa Mindanao, nang sa ganun, hindi na ho sila aasa pa. Pero kung may pagkakataon na po pwedeng mag-antay, siguro ang ibig niyang sabihin, mag-aantay ho sila kasi anak ho ito ng OFW yung namatay ho, ano? Parang gusto Opo, lang, sir. huling hantungan na kasi. Ang pinakamaano po natin dyan, sir, bapadala po tayo ng communication sa ating komisariat para po sa kanilang advice. I-advise po nila yun pong FRA, yung Foreign Recruitment Agency, at sabihin nga po na yan po si worker ay gustong umuwi dahil nga po namatay yung kanya pong anak. Mhm. So from there po ay malalaman po natin kung ano po yung magiging usapan po nila. Alright. And yun nga po, we hope for the best, sir, at nakikiramay po tayo sa pagkamatay po ng anak ng ating OFW. Okay, sige ma'am, kami ho'y mag-aantay. Ma'am, pwede ho ba natin malaman bago mag-Biyernes yan kasi nag-aantay din sila? You think by making that communication, ma'am, para malaman yung respond na hindi na ho aantay ho yung pamilya ho nandoon ho sa Sir, Mindanao? ita-try po, okay po, ita-try po natin ang best natin. Magpapadala po kaagad tayo ng communication Okay, sa ating pong polo, sir. Don't Kailan ho worry natin po. malaman, kailan ho kami mag-contact ho sa inyo para malaman, ma'am, nang hindi na mag-aantay itong mga nandoon sa Mindanao? Ngayon po, sir, after we talk, Okay. after we talk, mag-ano po tayo Alright. ng Siguro naman, ma'am. natin yung sitwasyon. Okay. Opo. Today is At Wednesday. sa ating polo. All right, Wednesday, Thursday. Do you think by Friday ho, may update na ho tayo, ma'am, para malaman ho ni Mang Edgar? Ngayon po kasi, sir, ay Wednesday, tama po ba? Oh, yeah, Wednesday ho yan. Wednesday, kung makatawag po tayo ngayon, Okay. dahil po yung sa time difference ay check na meron naman po silang office na ngayon. Ang mga 5 hours po kasi tayo dun ahead. Yes, ma'am. And then tomorrow, kasi Friday po kasi, sir, ay walang pasok sa Ay, Saudi. So, dapat malaman po natin within tomorrow. Tomorrow. Kung Sige, ma'am. pwede po. Opo, yes, pwede best effort. po. Okay. Sige, ma'am. Papaliwanag ko na lang ho kay Mang Edgar, ma'am, ha? Opo, sir. Gawin nyo na lang ho yung makakaya at naintindihan ho namin kayo ho nagbabalancer ang trabaho ho ninyo ay Opo. aasa na lang ho Opo. kami by tomorrow baka may update ho tayo sa inyo, ma'am, ha? Yes, sir. Yes, sir. Makakaasa rin po kayo, Okay. sir, na best effort po under Alright. the situation po. All right. Thank you so much, ma'am. Okay? Sir, thank you, Sir Ben. You're welcome. Okay. Ganito lang, Mang Edgar. Gagawin nila ang kanilang makakaya. Opo. Sila ay makikipag-ugnayan sa polo
yung mga opisyalis natin sa embahada, sa OWA rin yun, para sabihin doon sa Foreign Recruitment Agency. Para makausap ng Foreign Recruitment Agency na para kausapin yung amo. Kasi nasa itong pangkalahatan kahit si anong lahi pag namatayan, respeto ho yan. Sa iba kasing bansa, tulad ng mga Arabo, pag namatay, hindi ganun kadali. Kapag katagal, libing agad yung iba sa kanila. So siguro baka lang mahilot, ano? Kung sakaling medyo magkakaroon ng problema, papasok yung desisyon, uuwi na ba siya rito, baka mahirapan siyang bumalik. Okay? Ang gusto mo naman, pauwiin lang para mahatid sa huling hantungan yung anak. Kaya lang baka pagkatapos noon, hindi na siya makakabalik kasi ayaw na ng kanyang employer. Magkakaproblema tayo roon. Medyo mahirap na desisyon, di ba? Antayin na lang natin kahit na hindi ako pwede mangako sa'yo, naawa, nakikiramay ako sa iyo. Okay? Kaya ang tabayanan mo, sabihin mo na lang sa pamilya sa Mindanao, pagdasal nyo na rin na magkaroon ng magandang konsiderasyon yung Foreign Recruitment Agency at yung kanyang amo. Alright? Hindi tayo pwede mangako rito, naniniguro lang tayo. Okay? Mga ano oras po sir ako babalik? Dito lang naman kami, buong araw. Kasi biyernes doon sa lugar nila, walang pasok eh. Bukas, nandito lang kami, buong araw eh. Alright? Pupunta na lang ako mga tanghali. Ay, tanghali, hapon, magdating nyo para malaman natin. Malaman ko yung resulta. Para malaman ng resulta.